ganito ang sabihin ko sa inyo. Una-una, we always invoke the name of God. I thank the Lord for guiding the brains of other races, other than Filipinos. Well, we were trying, but so lack of facilities or talagang wala talaga tayong infrastructure for research and meron akong bakuna. Ang hingin ko sa inyo ganito, magtiis lang kayo ng kunti dahil nga sa hawaan. Ngayon marami na ang nahawa. It's because yung iba, ayaw ninyong magpapigil. Sabihin niyo, wala kaming roadmap. The roadmap ng recovery natin, I do not know din yung headline ng newspaper. Sabi ko nga, ako nagbabasa ng newspaper. The roadmap, if it's about me, I do not read. Duterte, where is your roadmap? Hindi nga kami maka-roadmap because we were talking about a budget. Ito ng gabing ito. Hindi kami makaano ng, I could not have uttered a single sentence about roadmap to recovery. Kasi ang una talaga diyan, ang medicine. Now, sa meron na, except for the authorization, yung i-distribute na, at yung final approval, distribute na sa mga opisina nila dito, Pfizer, Moderna, for the public. I promise you, by the grace of God, I hope, by December, we would be back to normal. Huwag ninyo yung new normal. Kasi sabi ko nga noon, pag umpisa natin, hintayin lang natin yung vaccine. Hintayin lang ho ninyo. By December, kung makatiis kayo, kasi kung lalabas rin kayo, matamaan kayo, patay rin eh. Ang mayroon ng kasasabi ko nga, kaya ako saludo talaga ako sa Chinese. Kaya iba dyan, sige kayo daldal. Ang unang makuha nga natin siguro from China, Sinovac, China, Phase 3, Emergency Authorization, pati approval. Sinopharm, China, sa Wuhan pa, doon galing yung so this day. Sinopharm, Beijing, Moderna, nasa stage 4 na sila. Pfizer, Biotech, CanSino Biological, China, sa third. Shifi, China, Inuvia, Novavax, Johnson & Johnson, the Merck, first stage pa na. Next month, meron ng ma-release sa ibang kon. Ang mapabubuti lang nito, to our credit, is that we have remained friendly with China. And China was able to guarantee, sabi nila dito sa akin, that the Philippines would, ito basahin ko na lang, Chinese Embassy, China, to give priority to the Philippines once the COVID-19 vaccine is successfully developed, said spokesperson Wang Wenbin at the regular press conference on July 28, 2020. July 28, sinabi niyan. The Philippines is a friendly, close neighbor to China. Since the outbreak of COVID-19, the two countries have been standing together with mutual assistance, turning epidemic cooperation to a new highlight in Blatter. Nangako sila na may priority tayo. Ang the first three, China ang nanguna eh. Moderna pati yung Oxford AstraZeneca. It's a, ano ito?
American kung British average. Now, ito ngayon. Balik tayo sa mabutit, nandiyan dito yung cabinet. Magtanong sila, mabigyan ba kami, Mayor? Ito ang i-guarantee ko. Ang listahan ng mga tao na makatanggap ng pera noon sa hirap, ang una, ang nagbibigyan ng assistance, yun ang kategory natin. Ang mauna, yung walang-wala. At saka, of course, those in the mga hospitals. Yung mga sick na or dying. Ang una talaga yung mga tao sa listahan na tumatanggap ng assistance sa gobyerno. Ngayon, pangalawa, yung middle income. Libre to, hindi ko ito pagbili. Yung third, kagaya mo, Bong, Wendell, Sani, ikaw, General Lorenzana, General Anyo, ikaw, ako nang, yung para akin, hatiin natin. Bigyan kita. Wendell is not sure. Alam mo itong mga military na ito, pobre ito. Mauna rin kayo. And also, my military and my police. Because I need a strong backbone. The backbone of my administration is the uniform personnel of government. Yung mga mayaman, wag na ninyo akong isipin kasi hindi ako nag-iisip sa inyo. Sorry na lang. Kayo kung maka-afford, pag nakita ka na nagpapabakuna ka dyan ng libre, tsaka may mga tao na gusto ko injeksyonan uli ng COVID-19, dagdagan ko pa yung kagaw sa katawan. Ano bang kagaw sa Tagalog? Germs. Kagaw sa Bisaya. Kamu mga suburbiyo mga galit pa kayo sa akin. Kamu mga Cebu, nasuko pa sa ako. Ngano gisaway ta mo? Ngano di ta mo sawayan during the critical period? Kita na ko ang Cebu pre-willing, murag walay COVID. Motong ako ang inom pa sos Ginoo. Ako yung mayor nga to. Sipa nga buto. Pakaon ko ng inyong suno yung pakilaw ko na inyo tubangan. Kita mo, Cebu, ang spike ng Cebu, ang taas. Ito ngayon, sabihin ko sa inyo, pagtiis-tiis lang kayo, nandyan na eh. Sinabi ko, yun ang pinagdadasal ko sa Diyos. Na for God to guide the guiding light so that these guys can make the vaccine. Yun ang distribution. Ano yung listahan na tilungon ng gobyerno? Sila ang mauna. Yung mga upper income, magbili na lang kayo. Libre to. Bilihin natin. Sunny will explain to you kung paano. So, almost by December, tapos to lahat. As fast as we can. Ngayon, sino ang bigyan ko ng trabaho na yan? Kasi ganito yan. Nandito na yung bakuna, tatanggapin ko yan. Sino pabigyan ko? Ibigay ko sa barangay? Barangay captain. Hali kayo. Sabihin niya sa leader niya. Yung si kapitan, wala yan, hindi nagtulong. Bahala na mamatay na yung barangay niya. Mamuliti ka, unahin niya, siya, mayaman na, ako muna. Hindi yung mga kalaban niya politika, hindi mabigyan. Yung ayaw niya, hindi mabigyan. Ngayon, sino ang magdala nito?
ah, military. Military lang. Bahala na. I'm asking the armed forces, asking General Lozano. Kayo man din ang, there's the setup. May task force tayo. But the implementing arm, military. Punta lang kayo sa, really, I suggest that the military assign so many of the soldiers and policemen sa, punta lang kayo ng ospital, may mga military doon, punta lang kayo ng police station, mga police, pakyan din nyo mabuti, ha. Ayaw ko ng magka-atraso kayo dito. Ngayon nag-atraso, nagkamali, kulong talaga yun. Punta kayo sa police, di mo, Puriculture Center. Pero military ang tusok-tusok sa iyo. Yung mga kalaban ko, sabihin ko sa military, do not use the needle. Bayonet ang gamitin mo. Lalo, mga drug possessed, drug addict, I will not waste my... Ibigay ko na lang yan doon sa ibang lugar na pobre rin. Hindi ko mga drug possessed, wala kayo. Mga may listahan yung ano dyan. Hayaan mo. Yun ang utos ko. Yun ang gusto ko. Hindi maganda? Hindi talaga maganda. Yung mga tao, hindi pala tao sila. Tingin ko, mga drug possessed, drug lord, aso. Tingin ko sa kanyang aso. Hindi ako magtulong sa inyo. Sinisira ninyo yung Pilipinas. Pinapatay ninyo yung tao. So, we'll hear Sunny talk about dalawa. Kasi ang tinatanong ng anong gusto ng tao, sabi na, marinig lang nila kung anong plano mo. Wala pa akong plano kahapon kasi ngayon lang ito dumating eh. Itong balita sa vaccine. Yung ilan, yung kompleto na talaga. So Sunny will talk about it, where to get the money and how to go about going out of post-COVID Philippines by December, I suppose. Sunny, can you? Thank you. May balita ho ngayon na in development na yung mga in advanced development na yung mga bakuna, the inoculation. So, as you mentioned ho, tatlong pharma companies from China at saka one from Britain at saka isang from the US, di ba? Are already on the third stage. At mukhang this might be approved by their FDA by around December or October. October the trials will finish daw. And so before December, most likely ma-approve na po yung ng mga FDA nila, yung Food and Drug Administration. So when that happens, ang Department of Health ang mamili kung anong tamang bakunang bibilhin. Okay. Ngayon, may financing plan na ho kami dyan. Ang estimate ho ng Department of Health, we will need to vaccinate for free a minimum of 20 million people. Di ba? So I don't know if it's one vaccine or two shots. Two shots though. So we need 40 million vaccines. Doses. 40 million doses. Ang 40 million doses times roughly $10 per dose, di ba? Is $400 million or roughly 20 billion pesos.
Ang plano ho namin is we will use yung Philippine International Trading Corporation na under sa DTI bumili nitong bakuna, the ones chosen by the Department of Health. Tapos ite-turn over ho ito sa Department of Health para magamit nila sa mga poorest of the poor muna, yung first lowest 20 million in our country. So once that happens, the Department of Health now will put in their budget to pay this $400 million or roughly 20 billion pesos. And we can pay that over maybe 2 or 3 years. So babayaran na lang nila to the financing company, which is Land Bank and DBP. So kayang-kaya ho ng DBP at saka Land Bank i-finance itong purchase ng COVID virus of about roughly mga 20 billion pesos. So we have a plan and we can execute it as soon as the Department of Health chooses which vaccine or vaccines they want. Baka you'll choose several. So certainly by late this year, if it's available, we can already buy it. So it should be available for free to the lowest, to the poorest of the poor first in this country. So at $10 per dose, that should be around, siguro when they sell it, siguro mga 500 pesos per dose, or roughly 1,000, or maybe including the service and the transportation, siguro mga 1,200 pesos per treatment. So that's totally available. The financing is available for this program. Once the vaccine is available, I'm sure the economy now can be fully open and we can start not the new normal, the normal life. We can go back to the normal life now. Sir, could you run us through, breeze us through with how the economy can recover? You just use the bold lines. Opo. The economy actually is already beginning to recover. Ang estimate ho namin, we hit already the lowest part of the economy, which was April, May. Yun ho ang pinakamababa as we can see. So it's already picking up now. And we are going to be seeing a pick up in the in business activity as we go on. Actually, it's already starting to pick up already now. We have a few problems. Among them, number one, yung transportation. Kailangan na we have to have more transportation available. We have to encourage people also to start spending spending money so that the economy can start picking up. In the meantime wala ho tayong problema sa liquidity. In other words, may pera. People are not short, the economy is not short of money. Number one. Number two, the inflation is relatively low. It's within our target. Number three, yung peso ho natin is the strongest in Asia. The strongest currency in Asia is the Philippine peso. It's stronger than the Japanese yen. So people have faith in us. We are able also to finance it by borrowing locally at saka borrowing internationally. So we're in good shape to take this to overcome this crisis. Alam mo, one thing that I would like also to remind people, lest they begin to misconstrue what we're saying.
Sabi mo noon, Mayor, walang pera, maubos na ipagbili natin. Sabi ko, kung walang vaccine, that is why I've been repeating vaccine, vaccine, vaccine. And kung walang vaccine, pag tumagal ito, maubos ng pera natin, maubos talaga. Sabi ko, magpasalamat tayo sa Diyos for guiding the hands and the brains of those people who made it possible to come up with a vaccine now. Nung sabi ko na kung wala, so bakit sabi may pera? May pera kasi mankind was able to arrest COVID on time. So it's about 6 months, meron ng glimmer of hope din. Now it's there actually in front of us. Bakit hindi madiretso galing China? Hindi yan kasi dadaan pa ng ating sariling clearance. Meron pa tayong food and drug. Baski na sabihin mo galing Amerika, galing China, galing United Kingdom, our experts have to see to it that it is not deleterious, it is not harmful to people. But what I'm going to stress again is that kayong mga tao, kayong naghihirap, huwag kayong slowly lang kasi yung hawaan. Ito lang. Kasi kailangan, alam ko kailangan niyo magtrabaho. Yung ano lang kayo pwede ba tayo magbili nito? Can we buy? Tapos, kunin ninyo sa military camp. Magbili ako, bigay ko sa military kay Secretary Lorenzana. Punta kayo sa kampo, pangalan ninyo, address. Yan lang kailangan ko. Kailangan address. Tapos non-user of drugs. Kasi user ka, sabihin ko, sorry, wala kang bakuna, mamatay ka ng pakialam ko sa buhay mo. Galit ako sa inyo eh. Yun. Ang recover natin is normal na because I said, we were able to arrest. Not us, but mankind or the Chinese, Americans, were able to catch up with the COVID. So, napaiksi yung ating fears at ang ating lahat na pagdudusa. So, we are not going back to a new normal. It's going to be normal again unless this mikrobo na ito, bleaching ito, mag-mutate. Kasi yan, minsan nag-mutate eh. Ngayon, isang sungay lang, tinabukasan, may 5 sungay. Puta, another bakuna yan. Sigurado. But this time, I'm sure they're as near as they could ever be. Natabihan na nila yung germs eh. So, gusto ko pang magsalita, gusto magdaldal, pero gusto ko lang magyabang. Nandito uli yung basahin ko lang ha. For the rest of the Philippines. For the rest of the Philippines. Minus ha. Yung minus to. For the rest of the Philippines, minus NCR. Kasi maraming hawaan. Maglabas-labasan kayo. Hindi wala ng katapusan itong hawaan. Anyway, it's the vaccine. NCR, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Cebu, Lapu-Lapu City, Mandaue, and Zamboanga City. Sa general community quarantine kayo. Para ma-shorten yung purgatorio ninyo. Kasi kung maghawaan na naman ito, walang katapusan. Then ang problema nito, sabihin mo,
Ano ba ito putang inang Duterte na ito? Akala ko pa may vaccine. Nandyan na nga. Kaya lang dadaan pa ito sa mga proseso, lalo na sa atin. May batas eh. They have to be approved by the FDA, Food and Drug Administration. Ngayon, kailan? Well, as soon as possible. Pagka sabi na, parang ministerial na yan, madali na yan, tingin na lang. Ngayon, yung may baka sa production, minsan may mga, anong tawag na itong yawa na ito? Itong lagyan sa medisina. The siren would be the, what do you call this, sir? Yung bayan. Yung mga bayan ng walang laman, i-reserve yan sa mga drug addict. Hangin yan, putang ina kayo. The rest of the Philippines, modified general community quarantine. Itong mga sinabi ko mga Philippines, tiis-tiis muna kayo. Yun lang. Not Philippines, okay na. Modified general community. Kunting ingat lang, wag do not mix together and observe itong distancing, the distance rule. Yan lang hihingi ko sa inyo. Pero huwag kayong matakot. Hindi ako nagyayabang. May bright tayo na finance secretary. May military ako na maasahan ko. Ang hindi ko maasahan niya, nagbibili tapos nagbabalato pa. Sabi ko na nga noon eh. Alam nila, before na sinabi ko na ito sigurado. Same story. Hindi bigyan yung kalaban, hindi bigyan kilala, suluhin ng lahat. So sabi ko ito ngayon, military. Nearest camp, nearest police station, may mga nurses yan. And volunteers, I am asking, yung mga nurse na walang trabaho, total, bakuna na ito, hindi naman ito may COVID. Basta mag-mask lang kayo. And of course, gloves. And ito, tingnan mo itong binigay na, tingnan mo ha, pag ginanong ko, alcohol. Yan. Kaya ako, kanina pa ako, sige, naglalaro ako, nag-enjoy ako na parang sprout eh. Yung naroon sa atin, alam niya, kanina pa ako, gano'n. Pero, hindi, sabi na ito si Duterte, loko-loko. Gago. Kung loko-loko ako, ikaw na sana ang na-presidente, hindi ako. Totoo yung sinabi ko, alcohol. Pag walang alcohol available, hindi ka naman pwede, lalo na mahirap. Magpunta ka lang dyan sa gasoline station niya pagkatapos magpatulo ng, that's disinfectant. Alcohol. Gas. Yung ginagamit yung gas magpatulo ka lang mo, just to disinfect. Ang akala naman itong mga buang na nagsabi sa akin, Duterte, para sa inyo ang hindi nakakaintindi, sa totoo lang, hindi ako nagbibiro. Totohanan yun. Ang akala ninyo nagbibiro lang ako. Pero sa totoo, hindi rin ako nagbibiro. Kayong mga you try to go inside my brain. Yung kung walang iba, alam mong gawin niya? Pati side view pala itong buang na ito. Anything that would kill the germs actually. Pero kanina pa ako.
So, let us hear Secretary Brunes. Education is, malapit na ang D-Day mo. So, you can, as a matter of fact, the next meeting, we will decide on the actual date of how to open the schools. Ang akin, basta mabakunahan lang. I'm talking about within in the months of October, November, December. Thank you, Mr. President. Actually, meron akong, I have a presentation, but in the light of the good news that has been presented by Secretary Dominguez, this is very good news for education. Kasi, alam mo, Secretary Sani, ang impact sa downturn ng economy is largely because of the sa education. So we thank you for your statements during the SONA, emphasizing the blended approach, and I'd like to report, Mr. President, that as of July 30, 22.3 million learners na ang nag-enroll, on the assumption that classes will start on August 24. Pero blended learning ito, Mr. President, walang face-to-face. At ang kagandahan sa news ni Secretary Dominguez, mag-i-increase ang enrollment sa private sector dahil right now, 31% ang medyo maliit na enrollment sa private sector ay galing sa private sector. Ang public sector, 92% na. So in spite of all the fears, COVID and the economy, enrollment is still going on. Ang assumption nila ay August 24 kasi nag-enroll yung mga bata at parents August 24. At saka na-achieve na namin ang target enrollment na nagiging goal natin. Now, sinabi natin na may conditions na sa limited face-to-face. This will be on tama-tama, Mr. President, sa announcement ninyo at saka sa announcement ni Secretary Dominguez kasi ang schedule natin for face-to-face learning will be in 2021. Pero very strict ang health standards na dinidemand natin. So, dito, Mr. President, in the meantime, kung mag-start tayo ng August 24, ay kayang-kaya natin mag-start on August 24 sa blended learning na approach natin. Kasi ilang buwan na, nag-aano na tayo, nagda-dry run na, nagsa-simulation na sa lahat ng mga districts using the different approaches. Halimbawa, Mr. President, 345 na districts, regions ang nag-dry run. Prinactice na namin ito. On August 10, i-launch natin ang opening ng school year. Pero praktisado na ito kasi dry run namin. Anong itsura kung radio, anong itsura kung TV, anong mangyari kung online o platform, anong mangyari kung modular. So I will take the last 4 minutes of your time, Mr. President. Papakita ko sa inyo dahil you were very attracted to the idea of radio-based teaching and learning. So mayroon kaming dito. Can I show the video? The 4-minute video. Sinubukan namin ito sa isang IP community. Talagang from beginning to end. Marami na all over the country, lahat na regions pinapractice na so that by August 24, handang-handa na talaga tayo sa isang IP community in Mindanao, sa isang baryo. I really am proud to have you in the cabinet. Anyway, basahin, that's what I do. Kung man trabaho sa araw, I read all of this. Sige na lang, we will dispense with the rest of the, Yes. Okay lang. Itong no special, basahin mo yung kondisyon? Opo, yung Sige. conditionalities po para lang po sa Metro Manila at saka sa Region 4A. Bagamat gaya po lang sinabi nyo na ang kaso ay mataas pa Taas. at marami pong nahuhospital,
ito po yung mga conditionalities para sa ilalim po ang sa GCQ ang Metro Manila at ang Region 4A. Unang-una po, magkakaroon po ng strict localized lockdown, ECQ sa mga barangay kung saan merong 80% po ng mga kaso at ito po nga mga lugar ng po ito ay ipapaalam natin sa publiko through publication. Magkakaroon po tayo ng stringent enforcement of minimum health standards. Ito po yung hugas kamay, suot ng mask at social distancing. At pagsuot na rin po ng face mask, 4 na po ngayon ang ating minimum health standards. Ng face shield. Magkakaroon po tayo ng massive targeted testing, intensified tracing po, at saka quarantine ng mga close contact. Ang magandang balita po, meron na po tayong 10 million testing kits na gagamitin na natin doon sa mga lugar na lockdown po ng mga barangay. At ang Department of Health po ay nasa proseso na pinapilot po at pinoproseso yung tinatawag na pool testing, kung saan ang isang testing kit po ngayon, dati ginagamit lang ng isang tao, ngayon po pwede lang gamitin ng 10 tao. So ang 1 milyong testing kits natin, pwedeng matest ang 10 million, simula na po yung proseso ng validation ng Department of Health. At inaasahan po natin na yung pilot studies ay gagamitin po natin sa mga localized na mga barangay na na-lockdown. Kinakailangan po lahat mong nakita natin mga positibong kaso ay i-isolate po natin at magkakaroon po tayo ng mahigpit na pagsunod dun sa implementasyon ng tinatawag nating Oplan Kalinga, kung saan yung mga positibo po na walang sariling kwarto at walang sariling banyo sa kanilang mga bahay ay dapat magpunta po sa mga isolation centers ng national o di naman kaya ng local governments. Para naman po maibsan yung di umano'y kakulangan po ng mga hospital beds dito po sa mga wards, isolation at saka sa mga ICU beds, ang totoo po, hindi naman po tayo nagkukulang. Kaya nga lang po, ang mga gobyernong hospital, nag-allot lang po sila ng 30% ng kanilang bed capacity para sa COVID. At ang mga pribadong hospital ay nag-allot lang po ng 20% ng kanilang bed capacity para sa COVID. Ang gagawin po natin para po sa mga government hospitals, itataas po natin yung bed allotments para sa COVID from 30 to 50% po ng kanilang capacity. At ang mga pribadong hospital naman po, itataas po yan from 20 to 30% na kanilang hospital capacity. Yung ating treatment SAR po na si Yusek Bong Vega ang siyang magpapatupad nito. No? At magkakaroon din po tayo ng one hospital command system na nakatayo na po ang tanggapan sa Metro Manila Authority para po maging systematic po yung pag-alat ng mga kwarto o mga kama dun sa mga nangangailangan. Kinakailangan po yung mga LGUs magsubmit po ng kanilang mga datos sa tinatawag po nating COVID Kaya platform at ito po yung ating automated program na ginagamit ngayon sa monitoring po hindi lang ng kaso kundi po yung critical care capacity na tinatawag natin. At saka yung iba pang mga datos na kinakailangan natin para sa epidemiologic and surveillance units. Now, ang mga impormasyon po na kinakailangan isubmit ng mga local government units, yung daily trend of active cases, number and percent of population, yung cases in community isolation facility as against po sa health facility at saka dun sa mga nasa bahay lamang, yung percent of close contact traced and percent of contacts in quarantine, number and utilization of community isolation beds, at saka po na-meet na po yung health system capacity targets and utilization, at saka yung COVID Special Team Investigation and Reports. Kinakailangan din po na ang mga LGUs ay magsumite ng kanilang detalyadong mga plano sa strict enforcement ng minimum health public standards para po sa kanilang mga priority areas at mga barangay. So, ang Regional Interagency Task Force po ang siyang tinalaga para po ma-monitor ang kanilang health system performance, capacity, and strict compliance po sa surveillance, isolation, and treatment protocols. Now, lahat po ng mga probinsya at mga HUCs and ICCs ay hinihikayat na mag-observe ng minimum public health standards, magkaroon ng uniform implementation sa mga high-risk areas gaya ng
healthcare settings, wet markets, supermarkets, government offices, and workplace, among others. Yung localized community quarantine and availability of identified quarantine facilities in priority critical areas with community transmission, including private and public establishments with concurrence po ng regional IATF. At saka yung immediate facility-based isolation po ng lahat ng mga bumabalik na ating mga mamamayan, yung mga suspect and probable cases. At saka yung pagpapa-scale up po ng local health system capacity, lalong-lalo na po for community isolation and critical care. So, ibig sabihin po, malaki pong pagbabago ang gagawin natin sa GCQ areas, lalong-lalo na po yung massive targeted testing at saka yung intense tracing po na gagawin na po natin na pinamumunuan po ng DILG at ng ating tracing SAR, Mayor Benji Magalong. Maraming salamat, Mayor. So, yes, Secretary Anyo. Magandang gabi po, Mr. President. Sir, tama-tama po yung inyong order sa amin. Noong pong July 22 ay nagkaroon kami ng signing ng Joint Memorandum Circular with the different departments po. Kasama yung ARTA, DICT, yung DHSUD, DOH, DOTR, DPWH, CAAP, FDA, at saka po yung DILG. Ito po yung tungkol dito sa application ng mga license, permit, clearances para sa shared passive telecom tower infrastructure. Ito po mga permit para sa telecom. Dati po inaabot ng 200 days yung pag-apply ng permit. Dito po sa bagong GMC namin, kasama yung lahat ng ahensya, pati LGU, kasi sabay-sabay na po ito pag-process. Dati po, kailangan pa ng Homeowners Association resolution, kailangan pa ng Sangguniang Bayan resolution. Wala na po yun. 16 days to 20 days po ang target para yung lahat ng permit ay tatakbo. So tama-tama po yung order ninyo sa amin ngayon at sisiguraduhin po namin, Mr. President, na Wendell, ang mga upo ka dyan. ang mga LGUs at iba pang mga ahensya po ay susunod doon sa maikling panahon para ma-approve ang licenses, permit, at saka clearances. Si Ernst yan siya. Ernst ang tawag namin. Sa presidente ng Globe, siya mismo. Kasi sabi ko, pag hindi mo pa na-improve yun, I will hang you in one of your towers. Sabi niya, Mayor, you cannot do that because there is no tower. The local governments are all fucking it up. That's why. So, saan mo ako bitayin? Sa lubi? Tama ka. We are suffering from many years of this. Before your administration, many administrations, no. 25 to 29 permits, umaabot ng 8 buwan. Tapos marami pa hong kaming mga miscellaneous fees ho. Iba-ibang klaseng tower fee. Meron kaming special use permit. Hindi ho namin ma-standardize ho yan. No? Sa isang taon ho, para makapagpatayo ho kami ng 1,500 towers, which is a record ho for Globe. And I think PLDT built the same amount. Kailangan ho namin mag-umpisa ng triple niyang amount na yan or quadruple. Kasi nga ho, hindi namin alam anong tutuloy sa dami ng permit na required para makarating kami sa stage na ready to build. No? So, isipin niyo lang ho yun, sir, kung nag-apply kami ng 5,000 towers times 28 or 30 permits na lang, ilang libo hong permit ang kukunin namin para lang makapag-umpisa. It's really corruption. Alam mo, you can ask Bong, and the business can ask Sunny Dominguez, kay the generals, kay sekretarya nyo, isumbong na lang ninyo diretso. At ang order ko sa cabinet ngayon is to really take yung pinakamabigat, the most drastic measure that you can find para magkaintindihan na tayo. This is my last mile. I make no apologies about it, anong nagawa ko o anong mali ko. Basta ako magtrabaho lang. We will wind up, before I forget.
itong mga nursing ng police, lahat ng barangay health workers, pati yung mga doktor, in their district health office, this should be there. But yung overall umbrella to supervise must be the Armed Forces of the Philippines. This will remove partisan favoritism. This will remove petty corruption. So kung may isang anyway, however you do it, I don't care. I just want a unified monitoring pati supervising authority. And that is the military. Kaya idagdag ninyo ito, binibigyan ko ng pagdating ng panahon, in the fullness of God's time, if you get to hold the vaccine, as I have said before, I've said a mouthful against yung sino ang magdala kasi I was really afraid. Kaya na meron ng task force. Pero ganun pa man, marami yung palusot na nagpapabili, na humihingi. Ang diwas baka maghingi pa ng bayad. Mapatay talaga kita. Ito, totoo, puntahan kita doon. Baka akala mo. Bababa ako dito, puntahan kita. So, military, alam na niya, I know what you should be doing. I do not have to tell you about it. Must be under the general supervision and monitoring sa military. We intend to vaccinate every Filipino for that matter. That's quite a big number actually. So in the provinces, pati yung question is, yung mga NPA, pabakunahan ko ba? If you stop fighting for a while during the period or until December, kasi my soldiers will be busy monitoring, supervising, kung wag lang ninyong galawin, pwede kayong sumali, pumila doon. And even if you announce that you are in an NPA, it's okay. Wala mo nang pagamot ka muna o magpavaccinate ka para mahusay kang lumaban sa pwersa kung tigas itong aking forces. Matakot ako sa inyo. Wala kayong eroplano. Saranggola siguro meron. Wala kayong baroto. Basige, barko. Barko. Wala kayong mga jet. Tapos matakot ako sa inyo. Kalukuhan yan. Pero as a matter of humanity, because it is not our money, and because you are a Filipino, okay lang sa akin. Okay nga sabihin, boss, sa unit ako, partisan, sabihin ko sa military, palusutin lang ninyo. Hindi na panahon ng away ngayon kasi Pilipino eh. Mabuti gusto ko yung, para walang masabi. Masabi ng MPA, natalo kami kasi humina ang katawan namin. Walang fighting chance. Okay, sige. Bakunahin yung mga yawa na yun. You do not want to shoot a half-dead. Kung may mga walang bakuna yan, almost a half-dead walking around. So mahiya ang sundalo kung magbaril. Make them strong. And really, because you're a Filipino and it is the people's money. Okay lang. You might not really qualify sometimes, but you know, you have a wife, Filipino children. So let's put one thing at a time. Hindi natin pagsabayan yung hatred, you know. Huwag lang ninyo galawin ang military.
Huwag ninyong galawin ang sundalo ko. Wala kayong maano sa akin. Pag hindi, pahirapan tayo. Kayo sasihin ng mga tao na hindi sila bakuna. Tsaka kung ma-identify kayo, huwag ninyong galawin sundalo ko. Pahayaan ninyong magtrabaho, mga nurse, gobyerno. Post-COVID na tayo mag-away uli. Something like... Hindi ito unilateral ceasefire. I'm just telling you, stop it. Just stop it. And allow the normal process of helping the country. Go ahead. Okay? Thank you.